i-encrypt natin ay letter B, so ano yung numerical representation niya? So, 1. Yung numeric representation ay 1. Nakakasunod, 2B. Opo, ma'am. Okay. So, yung numeric representation daw ng original letter na letter B, which is yung i-encrypt natin ay number 1. Ayan yung numeric representation niya. So, i-apply natin itong function na to, itong Caesar cipher na to. So, yung applying the function, substitute lang natin. Ito ay f of p, so naging f of 1. So, saan nanggaling si 1? Itong si 1 na to ay numeric representation ni letter B. And then, itong p plus 3, so naging 1 plus 3. So, saan nanggaling si 1? Siya pa rin yung numeric representation ni letter B. Mod 26. So, kapag sinimplify natin to, 1 plus 3 equals 4. So, 4 mod 26, ang sagot ay 4. Ito, ang sagot ay 4. And then, encrypted letter, the letter at position 4 is E. So, B is encrypted as E. So, paano naging letter E? Si 4. So, yung A natin, balik tayo dito. Yung A daw natin ay 0, yung B natin ay 1, yung C natin ay 2, yung D natin ay 3, yung E natin ay 4. So, meaning, kapag in-encrypt daw natin tong original letter na letter B, and ginamitan natin siya ng numeric representation and sinubstitute natin siya sa function ng Caesar cipher, ang sagot daw ay number 4. So, yung number 4, ang kanya daw letter ay letter E. So, kapag in-encrypt natin tong B, ang encryption niya ay letter B. Letter E, sorry. Nagagets yun? 2B? Yes po. Okay. So, ganon. Kapag tayo ay gagamit ng Caesar cipher, ito yung gagamitin nating function. F of P equals P plus 3 mod 26. So, another example, encrypt naman natin yung letter X. So, yung numeric representation niya ay 23. So, tandaan na yung A ay 0, yung B ay 1, and so on na. And then yung Z ay number 25. So, yung X daw ay pang number 23. And then, i-apply din natin yung Caesar function or yung Caesar cipher na yung function natin na f of 23. Di ba yung original natin ay ito, f of p equals p plus 3 mod 26. Yung p, nire-represent niya kung ano yung numeric representation ng original letter. So, ayan. Yung p ay naging 23, and then yung p plus 3, naging 23 plus 3. Parang magsasubstitute ka lang. Mod 26. And then once na sinimplify natin yan, 23 plus 3 ay 26. So, 26 mod 26, ang sagot daw ay 0. So, encrypted letter, the letter at position 0 is A. So, X is encrypted as A. Ibig sabihin daw, once na in-encrypt natin tong X, gamit tong function na to, and ang lumabas na or yung result ay 0, so yung X daw natin, once na in-encrypt ay letter A, yung encryption niya. Sana ay malinaw, 2B.
Nasusundan po ba? Ruby? Yes po, ma'am. Okay, wait lang ha. Ayan. Paano naman kapag maramihan na hindi lang isang letter? So example, what is the secret message produced from the message meet you in the park using the Caesar cipher? Meaning, kapag daw ginamitan natin ang Caesar cipher ay gagamitan natin ang function na ito. Ito. So, una muna, iko-convert muna natin yung each letter ng meet you in the park. Itong M, double E, T, U, tas yang in the park, yang each letter na yan to its numeric equivalent. So, yung M daw, ang numeric equivalent niya ay 12. And then yung E, ang numeric equivalent niya ay 4. And then ganun din, yung E ay 4. Yung T, ang equivalent niya daw ay 19. And then yung Y, equivalent niya ay 24. Yung O, equivalent niya daw ay 14. And then so on na hanggang yung K, ang equivalent niya ay number natin yung each letter ng meet you in the park sa numeric equivalent niya. So once na natapos natin yan, or yung Caesar cipher shift, which is ito, f of p equals p plus 3 mod 26. So, yung f of 12, itong 12 na to, so saan siya nanggaling? Ito yung pinakauna natin. Ito yung una nating sinubstitute sa function. Itong 12. So, once na ginamit natin itong function na to, f of 12 equals 12 plus 3 mod 26. Ang sagot daw ay 15. Nakukuha yon, 2B? Ulitin natin. Itong f of 12 equals 15. Itong 12 na to, dito siya nanggaling. Ito yung pinakauna nating number. Itong 12 na to, ang letter niya ay letter M. So, ito muna yung una nating isa-substitute sa function natin. Itong number 12. So, gagamitin natin itong function ng f of p equals p plus 3 mod 26. So, once na sinubstitute natin yan, so f of 12 equals 12 plus 3 mod 26. Ang sagot daw ay 15. Ito ay short version lang, para hindi masyadong mahaba. Next daw ay f of 4. So, saan nanggaling si 4? Ito siya. Kasunod siya ni 12. So, si 4, ang letter niya ay E. So, ginamitan ulit natin ng Caesar cipher na function na f of p equals p plus 3 mod 26. So, isa-substitute natin si 4. So, nangyari ay f of 4 equals 4 plus 3 mod 26. So, once na sinimplify natin yan, ang sagot ay number 7. So, ganun din. Once na ang ginamit natin ay 4, so bakit nagdoble yung 4? Kasi doble yung letter E natin dito. So, doble din yung number 4 natin dito. Once na kinonvert natin siya. And yung sagot, syempre ay 7 din. And then, itong 19, saan naman siya galing? Itong 19, kasunod siya ni number 4. Itong 19 na to. So, gagamitan ulit natin siya ng function
na f of p equals p plus 3 mod 26. So, naging f of 19 equals 19 plus 3 mod 26. Once na sinimplify natin siya, yung sagot niya ay 22. Nagegets yun, 2B? Yes po. Okay. And then, once na natapos na natin, ang natitira na lang ay 24, 14, 20, and so on. Once na natapos natin yung pagko-convert and then paggamit ng function na yon, once na natapos na natin yung pagsa-substitute at saka pag-a-apply ng function, which is itong Caesar cipher na to, nagkaroon tayo ng sagot na 15, which is ito yun. Yung 7, which is ito yon. And then itong 7 na to, nanggaling naman siya dito. And then yung 22, sagot naman siya dito sa f of 19. And then yung sagot natin sa 24, 14, 20, 8, 13, 19, 7, 4, 15, 0, 17, at 10. Ito siya. Ayan. 1, 17, 23, 11, 16, 22, 10, 7, 18, 3, 20, and 13. So, kapag ginamit natin yung function na to, magpo-produce tayo ng sagot na ito. Once na tinapos natin itong sa substitute at pagko-convert, ito, gamit itong function ng Caesar cipher. So, ito na yung sagot natin. And then, hindi pa dyan natatapos. Iko-convert pa natin siya. Itong sagot natin. Ayan. Iko-convert naman natin siya sa letter. So, ito yung sagot natin kanina. Do sa function natin. And then, yung 15 daw, naging P. Yung 7, naging H. And then yung isa pang 7, syempre ay H ulit. And then yung 22, naging W. Yung 1, naging B. And then so on na. Yung 17 to 13 ay naging R hanggang N. Nagegets yun? Nagegets yun, 2B? Yes po, ma'am. Okay. So, yung una muna natin ay i-convert natin yung message, yung each letter ng message na meet you in the park sa numeric equivalent. So, once na na-convert na natin siya sa numeric equivalent, gagamitan natin siya ng function ng f of p equals p plus 3 mod 26. Function ito ng Caesar cipher. Once na meron na tayong sagot, which is eto na yon, i-convert naman natin siya sa letter. So, once na kinonvert natin siya sa letter, eto na yung sagot natin. So, bakit siya ganito? Nagkaroon tayo ng space. Dito sa PHHW space BRX space LQ space WKH SDUN. So, ano ba yung ating message kanina? Meet you in the park. So, lagay ko dito yung meet you in the park. So, yung M daw ay P, yung double E natin ay HH, and then yung T natin ay W. And then, sa pagitan ng meet at saka ng U, may space. Kaya sa pagitan ng PHHW at saka ng BRX ay may space din. And then yung YOU
ang encrypted message niya ay WRX and then space ulit sa pagitan ng U at saka ng in. And then yung encrypted message ng I at N ay L at Q. Nasusundan yun, 2B? Opo, ma'am. Okay. And then yung pagitan naman ng in at the ay may space ulit. And then yung the ay ang encrypted message niya ay WKH. And then may space ulit sa pagitan ng the at ng park. And then yung encrypted message ng park ay SDUN. So ganun lang siya isulat yung encrypted message niya. Kung mayroon space sa pagitan ng mga sa pagitan ng word, lalagyan niya rin yung encrypted message natin ng space. Itutulad natin dun sa original message. Sana po ay malinaw yon. May tanong ba so far, 2B? Wala naman. So, paano naman tayo mag-decrypt ng isang message using ayun pa din, Caesar cipher. So, kung kanina ito ay plus, kapag naman tayo nagde-decrypt ay ginagawa nating minus. F minus 1 of P equals P minus 3 mod 26. So, ganun pa rin naman yung step by step. Once na may message tayo, i-convert mo muna siya sa numeric equivalent niya. And then yung number na yon gagamitan mo ng function na to. Kasi ay magde-decrypt ka. And then once na nakuha mo na yung sagot doon, syempre i-convert mo na siya sa letter. Para ma-retrieve yung original message niya. So yan, the Caesar cipher is a specific cipher where K equals 3. In general shift cipher, any integer K can be chosen as a key. So, dito sa sinasabi dito na pwede daw mabago natin yung K. Di ba sa Caesar cipher, ang K niya ay 3. Pero dito sa shift cipher, pwede natin mabago yung key natin. Ibig sabihin, pwede mabago yung letter K. Pwede siyang maging 7, 4, 11, 10. Hindi lang siya number 3. Kasi once na gumamit tayo ng ganito, nasa na yun? Ayan. Kapag gumamit tayo ng function na to, nitong f of p equals p plus 3 mod 26, Caesar cipher yan. Pero, pwede daw natin palitan yung number 3. Hindi lang siya basta 3. Pwede siyang maging 11, pwede siyang maging 10. So, bakit natin siya pwedeng palitan? Para maging more secured lang yung ating i-encrypt at i-decrypt. Hindi lang siya basta fixed substitution, hindi lang siya basta ginamitan na Caesar cipher na function. So, once na pwede nating ibahin yung value ni K, magiging magiging secured yung ating message na receiver at sender lang yung nakakaalam. So, yung encryption uses f of p equals p plus k mod 26. And then kapag naman dinecrypt natin, ayan, f minus 1 of p equals p minus k mod 26. So yung the value of k makes the shift cipher adaptable to different levels of security
as changing K changes the letter mappings. Ibig sabihin daw ay kapag binabago natin itong value ni K, nagiging more secured yung ating pag-e-encrypt at decrypt. Kasi nga ay nagbabago yung letter mappings natin eh. So, ayan, may example ako dito. Encrypt the plain message, stop global warming. So, ito yung i-encrypt natin using the shift cipher with shift K equals 11. So, kung kanina sa Caesar cipher, ang ginagamit natin or yung value ni K ay 3, di ba yung function natin sa Caesar cipher ay f of p equals p plus 3 mod 26. So, yung 3 doon, napalitan ng 11. So, ayan, para maging more secured lang, iba-iba yung gagamitin natin na key. So, yung step niyan, convert each letter in stop global warming to its numeric equivalent in Z sub 26. So, ganun pa din. Yung A ay 0, yung B ay 1, yung C ay 2, yung D ay 3, and so on, hanggang yung Z ay number 25. So, fix lang din yon yung pagko-convert natin ng letter to its numeric equivalent. Next ay once na kinonvert natin yung stop global warming sa numeric equivalent, yung S daw, yung unang letter, ay naging 18, yung T, naging 19, yung O, naging 14, yung P, naging 15, and then yung G, naging 6. Nakakasunod po, 2B? Yes po, ma'am. Ulit ha. I-encrypt daw natin yung stop global warming gamit yung shift cipher with shift K equals 11. So, ano ba yung function natin dyan para mas mapadali tayo? Yung function natin dyan ay P F equals P nasan yung plus K mod 26. Ayan. Ito na yung gagamitin natin. Hindi na Caesar cipher. So, si K daw, ang kanya daw value ay 11. Ayan. K equals 11. So, yung P, ito yung mga numeric representation ng bawat letter. So, wait lang. Ayan. Yung numeric representation ng stop global warming ay ito na. 18, 19, 14, 6, 14, 15, 6, 11, and so on hanggang matapos tayo sa 6. Itong 6 na to ay letter G. And then, i-apply na natin yung shift na function, f of p equals p plus 11 mod 26. So, saan nanggaling si 11? Ito yung value ni letter K. Di ba ang ating function ay ito? F of p equals p plus k mod 26. So, si k, sinubstitute lang sa 11. Kasi ayun yung value niya. And then, once na i-apply natin tong function na to, yan, magsasubstitute na ulit tayo, parang tulad kanina. So, f of 18 equals 18 plus 11 mod 26. So, saan nanggaling si 18? Ito yung kauna-unahan nating number. So, si 18 daw, ang equivalent niya or yung letter niya ay S. So, 18 plus 11
mod 26. So once na sinimplify natin yan, ang sagot ay 3. Next ay 19. So saan naman ang galing si 19? Ito siya, kasunod siya ni 18. So si 19, ang equivalent na letter niya ay letter T. So 19 plus 11 mod 26 ay 4. Next ay 14. So saan ang galing si 14? Ito, kasunod ni 19. So si 14, ang equivalent niya ay O. And then once na sinubstitute natin, 14 plus 11, mod 26, ang sagot ay 25. And so on na hanggang matapos dito sa pinakadulo. Ito kay number 6. Once na nakuha na natin yung sagot, ito na siya. 3, 4, 25, 0, 17, 22, 25, 12, hanggang dito sa pinakadulo, 17. Itong 3 na 'to, dito siya nanggaling, ayan. And then itong 4 na 'to, dito naman siya galing. And then itong 25 na 'to, ito siya. And once na tinuloy-tuloy natin 'to, itong pagsasagot natin kay 15, 6, 11, 14, 1, 0, 11, hanggang dito sa dulo, magkakaroon tayo ng sagot na ganito. 0, 17, 22, 25, hanggang kay 17. Nakukuha yun, 2B? Yes po, ma'am. 2B? Okay. Gagamitan lang natin ng ganitong function, f of p equals p plus 11 mod 26. So, ayan, yung 11 ay ito yung value ni k. And then yung p, ito yung numeric representation ng bawat letter. So once na, excuse me, tinuloy-tuloy natin itong pagsasagot dito, gamit yung function ng ating f of p equals p plus 11, magkakaroon tayo ng sagot na ganito. And once na may sagot na tayo, syempre pwede na tayo mag-convert back to letters. Yung 3 daw ay D, yung 4 na to ay letter E, yung 25 ay letter Z, hanggang matapos natin yung pagko-convert hanggang 17. So yung 17 daw, ang letter niya ay R. So the final encrypted message is ito. So bakit nagkaroon ulit ng space? 'Di ba ang encrypted message natin ay stop global warming. So yung stop, yung encrypted message ng stop ay ito. DEZA, and then may space. May space siya, so lalagyan din natin ng space dito. And then yung global daw, yung encrypted message niya ay ito, RWZMLW, and then may space ulit sa pagitan ng global at ng warming, kaya lalagyan din natin to ng space. And then yung encrypted message ng warming ay HLCXTYR. Nakukuha ba yun? 2B? Yes po, ma'am. Okay. So, paano naman tayo pag magde-decrypt? So, decrypt the cipher message. Ito siya. Ayan, di ba hindi natin maintindihan? So, meron siyang, once na dinecrypt natin siya, meron siyang message. So, decrypt the cipher message that was encrypted with the shift cipher with shift k equals 7. So, gagamitin natin yung function ng decryption. And then yung letter K,
ang kanya daw value ay 7. So, step by step muna tayo sa pagde-decrypt. So, translate the ciphertext to numbers. The first step is to convert each letter into its corresponding number in Z sub 26, where A equals 0, B ay 1, and then yung C ay 2, D ay 3, and so on hanggang yung Z ay maging yung Z ay ang equivalent niya ay 25. So, i-convert muna natin siya sa corresponding number. Once na na-convert natin, yung L daw ay 11, yung itong E ay 4, ayan. And then yung W ay 22, yung L ay 11, yung Y ay 24, and so on na hanggang matapos natin yung pagko-convert ng ciphertext sa numbers. Nasusundan, 2B? Nasusundan, 2B? Yes po. Okay. Itong ciphertext daw na 'to, once na kinonvert natin sa numbers, eto na siya. Tandaan yung A ay 0, basta nagsisimula palagi tayo sa 0, natatapos tayo sa 25. Next ay ia-apply natin yung decryption function. So, huwag kakalimutan na yung K natin ay 7. So, P minus 7 mod 26. So 'di ba ang original natin dito ay K, ayan, 'di ba K 'yan. So yung K daw natin, ang kanyang value ay 7, kaya isa-substitute natin dito ay 7. So now apply this function to each number. So itong 11 minus 7, ito 'yon. 11 minus 7, ayan, P minus 7. Yung 11, saan siya nanggaling? Dito siya. Ito yung pinakauna nating number. So, yung 11 na 'to ay letter L. So, 11 minus 7 mod 26. Ang sagot ay 4. And then, 'tong 4 minus 7, so saan nanggaling si 4? Ito naman yung kasunod ni 11. Ito. So, 4 minus 7 mod 26, ang sagot ay 23. Ito yung function na 'to ha, ito yon. Nagsa-substitute lang tayo ng letter P kasi ay yung P, nire-represent niya yung numeric representation ng bawat letter kanina na kinonvert natin. And then itong 22, saan naman siya galing? Ayan. Kasunod naman siya ni number 56. Ayan, and so on. Na tinuloy-tuloy natin yung pagsa-subs from ciphertext to numbers. Kapag daw tinuloy-tuloy natin yung pagsasagot natin gamit itong function na 'to, ang sagot daw ay ito, yung result niya. 4, 23, 15, 4, 17, 8, 4. So, saan nanggaling si 4? Dito sa sagot natin kanina. And then, itong 23 na 'to, eto siya, etong result na 'to, and then itong 15 na 'to, eto naman siya. Etong 15. And once na tinuloy-tuloy natin yung pagsasagot, eto na yung result niya. Eto na yung kabuuang result. Nasusundan ba? Nasusundan ba?
2B. Hindi ko Yes lang siya po, tinuloy gawa ng masyadong mahaba ano, pero kapag tinuloy-tuloy niyo 'yan, ang magiging sagot natin ay eto. And hindi pa diyan natatapos, ano ita-translate pa natin 'tong numbers na 'to, ita-translate itong numbers na 'to back to letters para makuha natin yung message kanina. So yung 4, so saan nanggaling si 4? Ito 'yan. Yung 4 daw ang equivalent niya ay E, and then itong 23 na 'to, ayan, itong 23 na 'to ang equivalent niya ay X, yung 15 ang equivalent niya ay P, yung 4, itong 4 na 'to, ang equivalent niya ay E, and then itong 17 na 'to, ang equivalent niya ay R, yung 8 ang equivalent niya ay I, and so on na. Once na natapos natin 'tong pagta-translate na 'to back into letters, ang sagot niya ay eto, experience is a great teacher. So, gano'n yung pagde-decrypt from ciphertext. Eto, from ciphertext or cipher message, once na dinecrypt natin 'to, ang sagot ay eto, experience is a great teacher. Nage-gets yun, 2B? Yes po, ma'am. Okay. Yung pag-e-encrypt ay from plain text to ciphertext, and then yung pagde-decrypt naman ay yung from ciphertext to plain text. Ano? Para makuha natin yung message nung ciphertext na yun. Gagamit tayo ng function. Nasaan yung function na yun? Eto. Ay. Wait lang ha, hinahanap ko. Ayun. Kapag tayo ay magde-decrypt, ito yung function. Ano? Yung K daw ay pwedeng maiba-iba yung value. Ano? Pwedeng maging 11, pwedeng maging 7, pwedeng maging 3, pwedeng maging 4. And then once na tayo ay mag-e-encrypt, ito naman yung gagamitin nating function. So, sana po ay malinaw tayo doon. So, yan. And next ay, ayan, last na to. Last ng topic, yung affine cipher encryption. Ano? Affine or affine? Hindi ko sure kung ano yung basa dito, no? Affine cipher encryption. So, example, what letter replaces the letter K when the affine or affine encryption function f of p equals 7p plus 3 mod 26 is used? So, sabi daw dito, kapag daw tayo ay mag-e-encrypt ng message, ano, gamit itong affine cipher encryption, pwede tayong gumamit ng f of p equals 7p plus 3 mod 26. Ano, i-encrypt daw natin tong letter K. So, step 1, find the position of K in the alphabet. So, hahanapin muna natin, ano ba yung position ni letter K? So, yung K corresponds to position 10 in the alphabet. Since yung A daw ay 0, B ay 1, C ay 2, ang letter D natin ay 3, ang letter E natin ay 4, and then yung letter K daw natin ay 10. So, yan, nahanap na natin yung position ni letter K, which is number 10, position 10. Then, step 2, ia-apply na natin yung affine or affine encryption function. So, yung function natin ay f of p equals 7p plus 3 mod 26. So, substituting p equals 10. Di ba kapag daw p ay ayan yung position na nire-represent yung letter natin, which is yung letter K. So, yung P daw natin ay 10, yung position ng letter K.
So, yung f of p naging f of 10. So, saan nanggaling si 10? Ito yung position ni letter K. And then, itong 7 na to, ayan, 7 times P. So, yung P natin ay number 10. So, nag-substitute lang tayo. And then, plus 3. Ito yan, plus 3 mod 26. Ayan, ito. Mod 26 equals 70 plus 3. So, saan nanggaling si 70? Sinimplify lang natin tong 7 times 10. Ano? So, 7 times 10 equals 70 plus 3 mod 26. So, simplify ulit natin. 70 plus 3 ay 73. Mod 26, ayan. Mod 26, ang sagot daw ay 21. Ito. Nagegets ba yon? 2B? Yes po, ma'am. Okay. Ulitin ulit natin ha. Yung K daw, ang position niya ay 10. And then, mag-a-apply tayo or i-apply natin tong function na to, which is yung encryption. Ayan. Once na in-apply natin tong function na to, magsa-substitute tayo. Which is yung letter P ay magiging 10 kasi yun yung position ng letter K natin. So 7 times 10 ay 70 and then plus 3. 70 plus 3 ay naging 73 mod 26, ang sagot ay 21. So once na may sagot na tayong 21, ano yung letter na nagko-correspond sa number 21? So, the number 21 corresponds to the letter V in the alphabet. Excuse. Since yung A daw natin ay 0, yung B natin ay 1, yung C natin ay 2, and then yung V natin ay 21. Thus, the letter K is replaced by V in the encrypted message. Susundan ba yon? Opo, ma'am. Susundan yon? Okay. So, ganito yung gagawin natin once na may function tayong ganito. Ayan, hahanapin mo muna kung ano yung numeric position ng letter K and then saka mo gagamitan itong function na to. Magsasubstitute ka lang, magsisimplify, and then hahanapin mo yung remainder niya. Once na nahanap natin yung remainder, which is yung 21, saka mo siya i-convert back to letter. So, yung 21 daw ay nagko-correspond to the letter V. So, yung letter K natin, kapag daw in-encrypt natin siya, letter V daw yung message niya. Nasusundan ba yon, 2B? Yes po. May tanong? May tanong ba? Wala naman. Ayun, gapit pa check na lang kung sino yung mga present ngayon at saka natin papirmahan sa mga kaklase natin kapag may face-to-face class na kayo. And meron akong isesend or i-upload sa Google Classroom natin na G-form. Related ito sa topic natin ngayon. And i-upload nyo na lang yung solution nyo doon. And ang kanyang due date ay 11:59 PM. So, matagal-tagal pa. And 3 questions lang naman yon. And ayun, related siya dito sa topic natin. And i-upload ko na lang tong PPT sa Google Classroom.
May tanong po ba, Ruby? Wala naman. Kung wala na tayong, tanong, puwede na po tayong mag-leave. Ayan, thank you po. Ingat po kayo.